Magandang umaga at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa lahat. Salamat sa dakilang araw na ito, no? Katulad nga ng sa sponsoryo, this is the day the Lord has made, let us rejoice and be glad. Kinakanta natin yan, no? Ito yung sa Tagalog, ito yung araw na ginawa ng Panginoon, tayo ay magtaya at magalak, di ba? Yun ang kanta. It is such a wonderful day. Pero nagtataka ako, no? Pag Pasko, no? Yung text natin, no? Nag-umapaw yung text, no? Sobrang daming bumabati ng Merry Christmas. Ngayon, Pasko ng muling pagkabuhay, parang kakaunti lang yung text natin tinanggap. Hindi ba? No? Bakit kaya parang mas malaking celebration ng buong mundo sa Pasko at hindi ganyong kahalaga yung celebration natin ngayon? Samantalang, itong araw na to, ang pinakadakilang araw sa lahat ng araw sa ating pananampalataya, sa ating buong kalendaryo. This is the day the Lord has made and let us rejoice and be glad. Dito yung huling linya ng Ebanghelyo, no? The other disciple also went in, the one who arrived in the tomb first. He saw and believed, for they did not yet understand Scripture, that He had to rise from the dead. The disciples, taught by the teacher, si Jesus na mismo nagturo sa kanila, but they did not understand Scripture, that He had to rise from the dead. No? Si Jesus na mismo, at parang hindi nga na lubusan na unawaan, hindi na intindihan ano ibig sabihin ng muling pagkabuhay. No? Mahirap talaga paliwanag, no? It is a matter of faith. Ang ating ipagdiriwang ngayon, muling nabuhay. Gusto natin kasi konkreto eh. Pasko, may bata. Konkretong-konkreto. Kitang-kita natin, ang saya-saya kasi may sanggol na nahahawakan tayo. Ngayon, sa Pasko ng muling pagkabuhay, empty. Walang kakapitan. Empty tomb. The proof is the empty tomb. Nothing. It is a matter of faith. And that is what we celebrate today. It is core. It is central to our faith. It is far more important than any other teaching, because without this, yung ating pananampalataya, walang kahulugan. Katawa-tawa yung ating pananampalataya kung walang Pasko ng pagkabuhay, muling pagkabuhay rather. Kasi we celebrate, tumatawid sa ang Passover tumatawid tayo sa walang buhay, nagkabuhay, sanggol, di ba? Binigyan tayo ng buhay, birthday, salamat sa Diyos sa birthday, no? Nagkabuhay. Pero yung mas mahalagang Pasko ng muling pagkabuhay, yung ating sana lubusang maunawaan na ito nga yung core, what is central to our faith. Madali tayo maipit sa what is concrete. And we will try to explain, no? So the most important part of our 365 days is Easter. Far more important itong Pasko ng muling pagkabuhay kaysa sa Pasko ng pagkabuhay. At lagi ko pinapaliwanag, laging pinapalala sa atin, what is the most important part of our celebration today? What is the high point? What is the climax of our celebration today? The climax of our celebration today is the renewal of our baptismal promises. Ito yung yugto, yung pinakamahalagang yugto natin mamaya. Pagkatapos nito, sasariwain natin yung pangako sa binyag. Bakit na lang ganyong kahalaga? So imagine, 365 days, yung pinakamahalaga ito. At ang pinakahalagang yugto, yung pagsariwan ating pangako sa binyag. Bakit? Ang unang yugto ng pagsariwan ating pananampalataya
ang pagtakwil sa kadiliman. We reject Satan. And then we profess our faith in the Father, Son, Holy Spirit. Ang takwil sa kadiliman. Bakit mahalaga? No? Naalala natin, last Sunday, we had Palm Sunday, di ba? Pinapalala ko, ano binabasbasan? Yung palaspas o yung tao? Pero, yun nga, gusto natin ang basbasan, palaspas. Ano ginagawa natin sa palaspas? Anting-anting. Nilalagay natin sa pintuan para hindi makapasok ang kadiliman, ang demonyo, di ba? Pero kung hindi basbasan yung tao, sino magpapasok ng kadiliman sa bahay? Yung tao, hindi yung palaspas. Kahit na 1,000,000 palaspas yung buong bahay mo, ikaw, hindi mo tinatakwil ang kadiliman, kaya nga napakalaga eh. Sinasariwa natin yung pangako sa binyag. Tinatakwil natin yung kadiliman. Pag hindi ko tinakwil, kahit na gaano karaming anting-anting meron dyan, ako ang nagdadala ng kademonyohan sa aking tahanan. Kaya napakahalaga ng tao naglilinis. Constantly naglilinis. Sana buwan-buwan naglilinis tayo. Kaya nga napakahalaga eh. Ginagawa natin yung pagsasariwa nito tuwing unang linggo. Hindi lang, dapat tuwing Easter Sunday lang eh. The whole church renews our baptismal promises today. The whole church, all of us. Bawat isa sa atin nagsasariwa. That is the climax of our celebration for Easter Sunday. Pero sa atin simbahan, tuwing linggo, tuwing first Sunday of the month, sinasariwa natin. Kaya sana makita natin, parang buwan-buwan, nagsasariwa tayo, alisin ang kadiliman. Huwag nating gawing anting-anting yung ating pananampalataya. Kunyari, may exam, di ba? Pag-examination, yung mga estudyante pumupunta rito, nagpapabless ng mga ballpen, di ba? Mga eraser, mga ruler. Kahit na gaano karaming blessing ang bigay mo dyan, no? Umaasa sa blessing. Nag-aral ba? Hindi. Hindi dinadaan, ginagawa natin anting-anting yung ating pananampalataya. Kasi ginagawa natin palaspas, hindi tayo binibless. Kailangan gawin natin yung ating gagawin, sumampalataya tayo sa Diyos para tayo ay tunay na maunawaan natin ano yung piniriwang natin. Of all the good news, ito yung pinaka-good news. Good news. It is new. Pag sinabing old news, meron bang old news? Di ba? Kasi bago eh. Itong mabuting balita ng ating kaligtasan ang magliligtas sa atin. Sariwa, sariwa. Always fresh. Always renewing. Give us new spirit. Hindi patay, kundi tunay na buhay. Kaya sana, maunawaan natin, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, maunawaan natin gaano ka halaga, gaano ka central, core. What is core of our faith is what we celebrate today. Far more important than Christmas. Sana maunawaan natin, wow! Pero hindi talaga natin maunawaan pag tayo'y nasa kadiliman dahil sa epekto ng kasalanan. Kaya tuwang-tuwa nga ako sa kumpisalan bayan natin, sa pagbabalik loob natin. Kaya nga, uulitin ko lang, yung si Magdalena sa Ebanghelyo, pumunta sa libingan, yung mga apostol, si Peter, si John the Beloved, and the apostles ran to the tomb, Parang they were lost because of darkness. Because of darkness. That is what sin does. Nawawala dahil sa kadiliman ng kasalanan. Hindi natin makita ang kamay ng Diyos. Kaya nga isang tulong para tunay na sana ma-appreciate. Mula ngayon, hopefully we will appreciate the value of the sacrament of confession once again.
Ang pagbabalik loob, very, very important. So what we are doing, again, no, what we will plan to do, yung ating kumpisalan, isa lang ang gumagana eh. Meron pang pangalawa, pangatlo, pang-apat. Bubuhayin natin yung ating mga kumpisalan to bring back what is lost and bring back and make it found. Lost and found. Dead because of sin. If because of sin, we are dead. But because of the confession, we are given new life. We are made alive. Christ is dead because of sin. But because of that, we rise with Him. So we will revive this beautiful sacrament of confession, pagbabalik loob, para tayo makaalis sa pagkaalipin ng kasalanan. So tuwing, again, no, dahil sa patron natin, no, ang lost and found patron natin, di ba? The Saturday nearest the 13th of every month, meron tayong healing mass. In the healing mass, meron tayong kumpisalan muli para tayo may kumpisalang bayan buwan-buwan sa healing mass. We offer healing, not just physical, but spiritual healing. We renew our baptismal promises every first Sunday of the month. And the Saturday before, the closest Saturday before the 13th of every month, we have a healing mass. We have kumpisalang bayan in a certain sense. It is very, very important to be cleansed, alisin yung kasalanan, at talaga naman napakalaking selebrasyon at tuling makikita natin si Jesus ay muling nabuhay. That is the core of our faith, and we thank God for this celebration. So, sana no, namnamin natin yung pagsasariwa ng ating pananampalataya, which we will do immediately after. In about 2 minutes, we will do that. We will renew our baptismal promises. Ang pakiusap, hindi lang lip service. Tinatakwil mo ba ang Diyos? Tinatakwil mo ba ang kasalanan? Tinatakwil natin lip service. Pero yung puso natin malayo sa Kanya. O hindi tayo magbalik sa sakramento ng kumpisal. Kaya nga muli, tuwang-tuwa ako nung kumpisalang bayan sapagkat yung mga nagbalik loob, di ba? Sabi niya, Father, 5 dekada na yung huli kong kumpisal. Halos mahimatay ako sa no? Ganyong katagal na, no? Pero salamat sa pagpaalala, no? May mga more than 50 years, may 40 years, 30 years, no? Kaya talagang napakalaking biyaya, no? Gagawin natin sana sa tulong ng Diyos. Kung gusto nyo, gagawin natin ang sentro, ang St. Anthony, ng pagbabalik loob with the sacrament of confession. But it will be all of us. I will join you every the Saturday sa Kumpisalan Bayan. Mangunguna ako sa inyo. Ako rin, sasamahan ko kayo. Ako rin mangungumpisal. Kailangan namin mangumpisal, ha, mga pare. Anong mga hindi kami mangumpisal, di ba? Kaya nga kinukwento ko lagi, Kunyari, meron akong rosaryo. Pare ako, pwede ko basbasan yung rosaryo ko? Pwede ba? Hindi Bakit? Ang binabasbasan, hindi naman yung rosaryo. Ang binabasbasan, yung tao. Pwede ko babasbasan yung sarili ko? Father, binabasbasan kita, ha? Father, pinapatawad kita, ha? Kailangan ko rin pumunta sa pare para humingi ng pagbabasbas at humingi ng kapatawaran. Kasi yung tao nga ang binabasbasan, hindi yung rosaryo. Kaya napakahalaga ng pagbabasbas na tinatanggap natin. Makasalanan kaming mga pare. Hindi kami perpekto, no? Pero dumadaloy ang Diyos para gawin yung pagbabasbas. Again, for those who come to confession, no? Again, I will repeat, it is not direct dial. Hindi pa rin binabago ang turo ng simbahan. Father, akala ko pwede na diretso sa Panginoon para mangumpisal. Hindi, ha? Hindi. No? Akala ko sapat na
yung Lord have mercy, yung sisimula ng misa, o yung pagtakwil yung pagsasariwa ng pangako sa binyag, hindi sapat. Hindi sapat. Kaya sana ang pakiusap, pagsariwa ng ating pananampalataya, pagtakwil sa kadiliman, pagtakwil kay Satanas, hindi lang dito, kung hindi sa ating puso. Namnamin natin yung pagsariwa ng ating pananampalataya. I hope na gawin natin ito bilang pastol ng parokya ng San Antonio. Ang aking responsibility, my biggest responsibility, is to make sure yung kaluluwa nyo o kaluluwa natin, sana makita-kita tayo doon. At yung linggo-linggo natin, pagkukumunyon, ng tunay na komunyon, again, tunay na komunyon ha? Bakit tunay na komunyon? Kasi pag hindi naman tayo nagbalik loob, yung ulit, sasabihin natin, balik loob. Pag wala sa loob, nasa labas. Pag nasa labas tayo, nasa labas ng puso ni Jesus. Pag nasa labas ng puso ni Jesus, may komunyon ba? Kahit anong komunyon ang gawin mo, kahit na 10 beses ka mangumunyon, pag yung puso mo nasa labas, anong klaseng komunyon? Para tayong kumakain. Kaaway kita, pero wala akong pakialam. Sige, kumain tayo. Pero hindi kita kakausapin. Galit ako sa'yo. Di ba parang kabustusan? Kakain tayo, pero yung puso natin, malayo sa Diyos. Kaya, nagtatanong kaya nga napakahalaga ng balik loob. At pag talagang ginagawa natin ang tunay na komunyon, nagbalik loob, at tunay na pagbabalik loob, sana, kaya hindi lang siya lip service, hindi lang panglabas, kundi loob. Nasa puso. Nasa puso. Kaya ito yung tungkulin namin mga pare, mga pastol, kung paano siguraduhin, iakay. Sana hindi lang sa ritual, hindi lang palaspas, kundi ang puso natin ang tunay nagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo.